Diyos. Sadya nga pong masurpresa po ang ating Panginoon sapagkat hindi nga po akong nakatala po na facilitator po sa umagang ito sapagkat wala po ang nakatala po na mag-facilitator po sa umagang ito. Kaya po ako po ang pinahintulutan ng ating Panginoon upang mag-take over po. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Kaya po, nawa po ang bawat po mga kapatid po natin na magbabahagi po sa harapang ito. Pakapakinggan po nating maigi po. Pakanamnamin po natin ang bawat magbabahagi po nila. Kung paano nga po ba kahiwaga, kabuti ang Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Upang pasimulan po ang ating gawain, isang awitin po muna ang ating mapakikinggan na magmumula po sa ating kapatid na si Nanay Mirna. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Nanay Mirna. Ay, purihin at dakilain ang ating Panginoong Diyos na buhay. Ama, batid ko po na nasisilayan mo po ako sa pagkakataong ito at walang hanggang ka pong ibinabalik ang pasasalamat sa iyo. Tunay pong buhay na buhay ka, Ama, sapagkat hindi man po magsalita ang mga anak mo, nararamdaman mo po ang laman ng aming mga puso. Salamat po, Ama, sapagkat niloob mong sa araw na ito ay muli akong makatindig sa harapan at maalayan kita ng karampot kong kakayanan. At nawa po, Ama, muli ikaw ang mangunat maghari sa bawat isa sa aming magkakapatid. Salamat pong muli, Ama. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ang Diyos. Sapagkat, sabi ko nga po, di ba kanina nasambit ko po, ang sarap po sa dakong ito, ano po, kahit sa ang dako masarap sapagkat kahit sa ang dako naroon ang Ama, buhay ang Diyos. Subalit dito nga po sa dakong ito, nakakapakinig po tayo ng mga banal na aral, ano po, sa bawat araw. Kaya walang hanggan ang pasasalamat sa ating Panginoon at sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Maraming salamat po. Sadya pong ang pagkakataong ito ay ipinagkaloob sa akin ng Ama. Sabi ko nga, hindi na po marapat ilahat sa harapan na bilang kapatid ninyo ay kagalak-galak po na bawat araw magkakasama po tayo dito. Amen po ba? Subalit, napakabuti ng Diyos sa kalooban niya ay pinahihintulutan niya kung magkaminsan ay mayroon kang gampanan sa bilang sangkataon sa mga mahal sa buhay. Kasi po ay mamaya aalis po ako at ihahatid ko po yung aking mga alaga sa kanilang mga magulang. Napakabuti po ng Diyos, kaya po ang pasasalamat ko'y gano'n na lamang. Mahiwaga po ang Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Hindi lamang po, sa aking sarili, hindi lamang po masasabi kong mahiwaga siya sapagkat nabubuhay ako ng naaayon sa kalooban niya dahil ako'y kumakain ng 3 beses ang araw, dahil ako'y nakabibili ng kung ano naman ng marapat na mga simpleng bagay. Hindi lamang po dun Yung pong hiwaga, alam niyo po yung hiwaga na kahapon naririnig ko po yung bahagi ng kapatid na Mami Betchy ko. Parang gusto ko na rin pong bumaba at subalit mayroon po akong minamadaling gampanan dahil nga po ako'y aalis ngayon. Sabi ko, ang hiwaga ng Diyos sa iyong sa kabila ng mga balakid mo sa buhay, balakid na pinahintulutan sa bawat araw, mga pagsubok na kung magkaminsan kung kailan ka aalis ng tahanan at saka ka may pagsubok. Amen po ba? Amen? Yung pang gumagaya kay galak na galak ka, pagdaka, pahihintulutan ng kalaban yung kung sino man na gagamitin para ikaw puksain. Subalit, kaya ko po nasabing sadyang mahiwaga siya sapagkat nararamdaman ko po sa aking katauhan na mayroon mang balakid at hadlang. Hindi pinahihintulutan ng Amang hindi ka makadako sa dakong ito sapagkat may mga pagkakataon talaga na kailangan kang umalis, kailangan kang may gampanan bilang sangkataon sa kanyang kapahintulutan. Ano po? Mahiwaga po ang Diyos sapagkat kahapon may pagsubok po ako. Paalis na po kami ng kapatid na Alan.
kung kailan po paalis na, tsaka po yung isang alaga, kung yung pong sinishare ko palagi, yung po bang ginagamit po talaga. Sabi ko, paano na naman akong makapagbabahagi niya, maruming-marumi na naman ang puso ko, anak. Ano po, habang dumadaldal ako, kasabay po nun yung ako'y nagkikilay. Yan po weakness ko na po yan, ano po. Ngayon, sa pagmamadali ko po, ang nakuha ko palang pangkilay doon sa aking mata, yung pong lapis na pula na panlagay sa nguso na ibinigay sa akin ni Guro. Kaya nilapitan ko po, kahit po ayokong dumaan doon, nilapitan ko. Huwag mo na akong abalahin, mayroon lang ako ibabahagi sa iyo. Salamat sa lapis na ibinigay mo. Talaga pong napakabuti ng Diyos. Siyempre po, daldal ka ng daldal. Siya yung tinatanggap mo nun Amen po ba? Huwag niyo po akong gagayahin, ano po. Sa halip po na yung eyebrow ang maiguhit ko sa kilay, wala na po kasi kung kilay. Naiguhit ko po yung pulang lapis. At saka dito, naglalagay po ako dito. Pagsakay ko po ng tricycle, buti na lamang po ang aming tricycle, may salamin na malaki. Nang makita ko po ang mukha ko, natakot ako. Talaga pong pagtingin ko, vampira! Diyos ko mi! Grabe. As in, vampira. Ito po binahagi ko sa mahal na apo kagabi. Sabi ko, mahal na apo, napakahiwaga po talaga ng Panginoon. Doon po sa kapahintulutan na yun ako yung talaga nagpakita sa akin si demonyo sa aking sariling kaanyuan. At habang namang nagpapakita sa akin, may bumubulong naman sa aking kanan. Kung saan yun po yung binabahagi ko, yung hiwaga, na yun po yata yung magiging tema ng anak na si Rina. Mahiwaga siya sapagkat kahit si demonyo na yung nanunokso sa'yo, nagpapakita sa'yo, handong pa rin yung bulong ng Panginoon na, yan, kapag ang tinanggap mo yung kalaban ko, ganyan ang magiging kaanyuan mo. Talaga pong yun dito. Pagtingin ko po sa salamin, sabi ko kay kapatid na Alan, ay, Papa, mukha akong demonyo. Tingnan mo yung mukha ko. Sabi ko po. Alam nyo, mga kapatid, nakakatawa. Subalit, sadya pong nakakahiya sa Panginoon. Subalit, kung ang gagawin mong pagtanggap dito, pinahintulutan lamang upang ipadama sa'yo ng Diyos yung kadadakdak mo na hindi naman marapat sapagkat ikaw na nga yung may pangunawa. Ikaw na yung umunawa doon sa mga namumwisit sa'yo. Ikaw na po ang umunawa, kaya sabi ko, pagdating ko dito kay Opel, nilinis ko ng nilinis yung mata ko. Sandali lang naman po yung natanggal. Yun po ang hiwaga ng Panginoon. Kahit na may nanunokso sa'yo, kayang-kaya po niyang, basta lagi po nating isipin na, kaya tayo nagdudumali ng pagparito para makatupad. Alam niyo po kahapon, gustong-gusto kong magbahagi, hindi po niloob. Kasi, aaminin ko po sa inyo, nakinig po ako ng mensahe. Malinis na malinis ko pong narinig lahat ng mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na apo. Subalit, doon sa aking puso, alam ko na ako'y nagkarumi bago dumating dito sa dambana. Sabi ko kay kapatid na Marie, kapatid, sabi niya, mamaya si ano ang nakapost sa iyo, na-post sa iyo sa pagbibendisyon. At dito po kasi ako nauupo minsan, doon dito maupo, para po kung dumating yung aalis na po sana ako kahapon. Subalit, hindi ko po magawang dayain ang aking sarili. Siyempre po sa sarili ko, nararamdaman ko yung hiwaga ng Panginoon, kung siya ba yung sadyang nasa sa kalooban ng puso ko, ano po? Kaya paumanhin at patawad po sa Ama, hindi po ako nakagampan. Siguro naman po, sabi ko, pinipilit ko pong isipin yung mabuti na hindi na niya niloob na ako'y makapagbendisyon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu dahil may pinagampan siya sa akin dahil ako nga po'y aalis. Kaya po, mga minamahal ko mga kapatid, patunay lang po na mahirap dayain ang sarili. Sa mga ginagampanan po ng mga kapatid, ang mahal na apo na pagbibendisyon, hindi po basta pagdakay gusto mong magbendisyon, nararamdaman mo po sa sarili mo at mahirap pong dayain ng Panginoon. Kaya po, maraming salamat, niloob niyang ako'y makatindig, makapagbaon ako ng espiritong mabuti sa aking katauhan bago ako umalis. Kaya nais ko pong pasalamatan ng ating Panginoon sa kanyang mga hiwaga na bawat araw ay nababalot sa ating katauhan sa pamamagitan ng mga banal na aral at mga banal na salitang napapakinggan natin sa pamamagitan ng pagtupad ng katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya salamat po Ama at salamat po sa iyong kinalugdan na sa bawat araw ay ginagamit mo siya sa kanyang pagtupad ay
nalilinisan ang aming mga puso at ang nagwawagi ay ang iyong mga hiwaga. Ang kahiwagaan mo ang nananaig sa aming katauhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Walang hanggang po sa salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa tatak mong bigay sa'kin. Bagamat minsay nang hihina man din, lumalaban pa rin. Kaya taging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Kaya sa mo't dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Patnubay ng iyong espiritu'y igawad mo. Kaya dakilang ama ko, ako ngayon'y tunghayan mo. Kagalakan ng puso ko, purihin ka.
sa iyong hiwagang taglay, nababalot sa aming buhay. Ang dulot ay kagalakan, walang hanggan. Hindi mo pinahintulutang lumbay sa amin ay manahan, pagkat ang iyong espiritu ang siyang tanglaw. Salamat sa iyong anak bilang apo kunching naturingan, na tunay mong kinalugdan, tumupad ng tuwiran. At sa pamamagitan ng mga banal mong aral na aming napapakinggan sa bawat araw, sa aming pagsasabuhay, kami ang nakikinabang, kami ang nasisiyahan. O Amang salamat po, Ama. Tunay na dakila at mahiwaga ka. Walang hanggan po ang pasasalamat ko, dakilang Ama. Bagaman po at mga 1 o 2 araw na ako po ay hahayo, inaangkin ko po sa iyong gabay at patnubay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kahit karampot man, damdamin ay hindi mawawalay sa iyo. Amen. Salamat po, Ama. Maraming salamat po, Nanay Myrna, sa magandang pagbabahagi at magandang awitin po na inialay mo po sa atin ngayon sa umagang ito. Buhay po ba ang Diyos? Pinakanamnam po ba natin ang paghahandog po sa atin ng ating minamahal na kapatid na si Nanay Myrna? Pinakanamnam po ba natin? Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Nawa po pinakanamnam po natin sapagkat sa pagbabahagi po niya, tuwirang sa bawat araw po, patuloy at patuloy na nagpapasila ng hiwaga ang Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po ay isang kapatid pa rin po natin ang maghahandog po sa atin ng awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Jessica. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, mananatili ang lahat.
kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love, and send those who will to bring the message to every, and a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray, and lead them home. Tell the world darkness corner with His light from up above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His love. Maraming salamat, Jessica, sa magandang awitin na inihandog mo. Damang-dama ko po habang umaawit po siya kung paano nagpupumiyos yung kagalakan sa kanyang puso na makapag-alay po sa ating Panginoon. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Pinakanam na po ba natin yung pag-awit po ng ating mahal na kapatid na si Jessica? Pinakanam na po ba natin? Sa kabila po ng pinagdadaanan po niya, patuloy pa din po siyang lumalaban. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, isang alagad po ang tatawagin ko upang sa tuwin na magbahagi sa atin ng kahiwagaan ng Diyos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Ophel Sangkap. We praise and will thank you, Lord, sa magandang oras at panahon ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang papurihan ka at pasalamatan sa oras na ito. Nawa po ang patnubay at gabay ng banal mong Espiritu. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Mahigit 1 linggo na po ako nagmimithi na magbahagi. Dati po, pag po nagbabahagi po ako dito, katulad niyo din po ako na tagasunod, subalit ngayon po, tinakda na po ng Ama. Nais ko po munang ibahagi sa inyo upang pumasok po yung tema po ng ating kapatid. Ito pong memensayan po ako ng mahal na apo na balang araw, tatakda na magsusuot po ako ng uniforme. Nandun po yung pagtutol ko na sabi ko po sa mahal na apo, kahit hindi na po. Kontento na po ako kung ano po ang kaloob sa akin ng Ama sa pagtupad ko po sa kalooban niya doon po sa aming tahanan. Sobrang galak na po ako noon. Sabi nga po ng mahal na apo, hindi anak. May takdang araw na may susot mo ang uniforme ng mga alagad. Walang hanggang papurit pasasalamat po
sapagkat nung pong itinakda ng Ama na magsuot po ako ng uniforme na ito, alam po ng Ama na hindi po ako nagimithi. Subalit napakabuti po ng Panginoon, itinakda po. Nung pong pagsuot ko po nito ng uniforme, naramdaman ko po na iba po yung naramdaman ko, para pong yung po bang pinatay po yung pagkatao ko. Naramdaman ko po yung Panginoon na akala ko po nung pong binigay po niya sa akin yung gampanin sa aming tahanan, akala ko po yun na po yung mararamdaman ko na sobrang saya po sa kalooban. Subalit, meron po palang mas higit. Naramdaman ko po yan nung pong pinagsuot niya po ako ng uniforme. Sobrang kapuspusan po ng espiritu ang naramdaman ko. Sabi ko nga po, nung pong hindi pa po nagme-mensahe ang mahal na Apo, sabi ko po sa sarili ko, habang nakikipagnig po ako sa Panginoon, sabi ko, Ama, alam mo na hindi ko miniti ito, subalit pinagkaloob mo. Ang sabi ko sa Panginoon, yamang iniloob mo na magsuot ako ng ganito, nawa po ikaw ang laging manguna at maghari sa aking kalooban. Ang sabi po ng Panginoon, anak, manalig ka, sa bawat pagtupad mo, ako ang kaakibat mo. Pinanaligan ko po ang bawat dumaratal sa aking kaisipan. Yun po ang naging sandata. Nung pong Huwebes Santo, kung pong meron pong nakasaksi sa inyo dito, yung pong aking anak na maliit, bigla po siyang nagsuka. Halos lumalim po ang kanyang mga mata. Halos po nung pong Biyernes Santo, dito po ipinakita sa akin ng Panginoon ng kahiwagaan niya. Habang naglilinis po ako sa aming tahanan, niloob po ng Ama na wala pong akong kasama. Lahat po sila, iniwan po ako. Ang tanging kasama ko lamang po yung anak kong maliit. Sa akin pong pagtatrabaho, bigla pong nangusap ang espiritu. Ang sabi niya, anak, pag nilayan mo, ang ginagampanan mo sa araw na ito. Haba pong dumudumi po ng tubig yung anak ko, wala naman po akong mapagloadan dahil po ako nga lang pong mag-isa para nga po dumulog sa mahal na Apo. Halos 3 araw po yun. Pananalig at pananampalataya po ng tapat sa Panginoon ang pinangahawakan ko. Sa tinig na narinig ko po na kung paano pag nilayang ko nagaganap nung araw na yon, tahimik ko pong nililinis ang dumi ng anak ko dahil po tubig na malagkit na po yung lumalabas. Tahimik po yung bata, malalim na po yung mata niya. Naluha po ako sa mensahe, sa kaisipan ko ng ating Panginoon. Ganyan, anak. Sa bawat pagtupad mo sa kalooban ko, niloob ko man na wala kang kasama. At halos hindi ka kumakain. Ninanam ko. Yan lang ang patutuo ko sa iyo, anak, na wala akong di magagawa sa iyo. Kaya doon sa ganung pagkakataon po, lalo pong tumindi yung pananalig ko sa ating Panginoon sapagkat doon ko po hinuhugot ang lakas ko. Kaya sa bawat araw po, napakahalaga po ng makapakinig po ako ng mga banal na salita dito sa dakong ito. Hindi po doon natapos yung mga hiwagang pinakita sa akin ng Panginoon. Dumating po yung kabiyak ng puso ko, halos hindi po siya makalakad. Halos maghapon po yun, wala akong ginawa kundi dumulog sa Ama. Biyernes Santo po yun. Yung anak ko nagtatae, yung kabiyak ng puso, halos di makalakad. Tapos po, sumabay pa po yung isa ko pong pamangkin, nagtatae.
bigla na naman pong nangusap sa akin ng Espiritu. Dahil po yung pong pamangking ko, niloob po ng ama na madoktor po, subalit yung anak ko sa 3 araw niyang pagtatay, hindi po niloob na madoktor. Muli po nangusap ang Espiritu. Ganito po ang sinabi sa akin kaisipan. Pinatotohanan ko lamang sa iyo, anak, sa inyong pamilya. Sambitin man nilang nananalig sila, subalit hindi ganap. Wala akong magagawa. Subalit ikaw, nananalig ka na mayroon akong magagawa sa iyo dahil tapat ang puso mo. Kaya sa ganong pangungusap po na dinaratal sa aking kaisipan, doon po ako tumitibay. Lalo na po kapag po nagmensahe na po ang mother of the house, ang Mami Beth, at susundan po ng pag-awit ng Naimirna, puspos na po ako ng Espiritu. Lalo na po kapag lumabas ang ating mahal na Apo Kunching. Kaya doon po sa ganong pagkakataon, doon ko po napapatunayan na ang aking pinaglilingkuran ay buhay. At simula po nang magsuot po ako ng uniforme na to, doon ko po higit naramdaman kung paano po ako lingapin ng ating Panginoon. At alam ko po sa pagsuot ko ng uniforme na to, marami pa pong pagsubok, pagdalisay, na tatahakin ko. At alam ko din po, ang Panginoon ang aking sandigan. Kaya walang hanggang papurit pasasalamat po ang binabalik ko sa ating Panginoon, na hindi man po ako lubusan na maunawaan ng mga taong nakapaligid sa akin. Alam ko po ang Panginoon na nakababatid. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Tita Opel, sa iyong ibinahagi. Kung papaano nga po sa kabila ng kanyang paglilingkod, ng ganap na paglilingkod niya sa ating Panginoon, doon pinasilay sa kanya, sa po ng kanyang pamilya, kung gaano nga po ba kahiwaga ang Diyos sa buhay niya. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa pamamagitan po ng matapat niyang paglilingkod, matapat niyang pagtanggap sa paglilingkod sa ating Panginoon, ang pinakamasigit na nakikinabang ay ang kanyang mga mahal sa buhay. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, ang susunod ko pong tatawagin ay isang caps. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos para sa ating kapatid na si Tito Rick. Isang mapagpangalang umaga po sa tanghaling ito. Ang tema po natin ay ang hiwaga ng Ama. Sa maraming bagay na natanggap ko na hiwaga, mahirap pong ipaliwanag, pero doon po sa mga nakakita na ako ay ganito pa rin, marami po nagtatanong kung asan po ang hiwaga. Pero doon po sa nakadinig kahapon na niliwal ng banal na Espiritu sa katauhan ng Apo Kunching, inaangking ko po yung hiwaga na ipagkakaloob niya sa akin. Kaya po, ganun po yung pananalig ko na basta itinuran ng banal na Espiritu, kakamting ko at inaangking ko yung hiwagang ibibigay niya sa akin sa bawat araw. Kamukha po ng Nanay Mirna, siya po ay panandaliang aalis. Ganun din po ako na ito po ang last day. Mamaya po pagkagaling dito, uwi na uli ako sa amin sa Baguio. Pero
hindi po ipahintulot ng Ama na talagang hindi ako makaran dito bago umalis. Dahil kahapon pa po yung schedule namin na pagkahatid ko sa airport kaninang madaling araw, pag uwi, diretso na ako sa Baguio. Pero gumagawa ng paraan si Lord, yung hiwaga niya, para hindi matuloy, dahil alam niyang malulungkot ako na hindi ako makadaan. At nalulungkot man po ako na uwi mamaya. Pero mas nagagalak po ako dun sa mga darating na araw ng aking pagbabalik. Kaya po, walang araw kung kailan, pero sabi nga po, yung hiwaga ng Ama, hindi natin alam kung kailan niya ibibigay. Na sa bawat araw, yung hiwaga ay inaasam-asam natin na hindi tayo bibigyan ng kapahamakan, hindi tayo bibigyan ng karamdaman o suliraning mabigat na hindi natin kayang pasanin, dahil sabi nga po, kunin mo ang iyong cross at pasanin mo. Na hindi naman po niya ipapapasan yung hindi natin kaya. Kaya po, alam naman po dito na talagang bago umalis, nag-charge ako kasi po medyo matagal. Kinakailangan talagang full charge para yung Espiritu ng Diyos baon ko sa aking pag-alis na hindi maubos yung aking pananalig na ako'y malayo. Pero alam naman po nila na ako'y nanonood everyday sa internet kahit ako'y nasa malayo. Pero iba po yung andito ka sa dambana. Kaya po, hindi pa man ako umalis, ang kinasasabihan ko yung pagbalik. Hindi po yung pag-alis. Kaya po, sa hiwaga ng Ama, doon po ako nananalig na meron akong ipaglalaban doon sa hiwaga niya. Hindi po sa hiwaga ng himala ng tao, kundi sa hiwaga ng himala ng Diyos, na sa bawat araw, yung gabay at patnubay, nakakamtan ko, dahil sabi nga po, kung ikaw totohanang nananalig sa Kanya, hanggang sa kaapu-apuhan mo, pagpapalain ko. Kaya po, yun po ang aking pinagbabatahan, na yun pong aking pamilya. Pero okay na po, dahil nung sa dating buhay, kami po ay hiwa-hiwalay, pero ibinigay na po yung hiwaga ng Diyos na yung dating hindi okay, okay na. Lahat po sila okay na. Kaya po sabi ko, wala naman po akong may hiling na akin na wala ng hanap buhay, na ako lahat may sayang. Ang sayang po sa akin ay yung ako hindi makapunta rito Dahil sayang po ang araw, yung nakahiga ka lang sa bahay. Kaya po sabi ko nga po, walang malayo sa akin at walang malapit sa akin.